natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumayin din. Magandang umaga sa inyo lahat. So, kapansin-pansin, ang araw na ito ay kakaiba. Sa introduction pa lang ng kanta, para ka lang nasa Star Wars. Palakpakan natin ang buwan. Bakit natin ginawa ito? Sapagkat ngayon ay kapistahan natin mga Pilipino. Kapistahan ng buong Santo Niño. So alam natin, napakahalaga ng imahe na ito, napakahalaga nito sa ating pananampalataya. Kaya ang ating tema ay ito ang ugat ng ating pananampalatayang Kristiyano. So sa kasaysayan pala makikita natin kaakibat ng pagdating ng Santo Niño ang pananampalataya nating mga Pilipino. So sa kasaysayan, itong imahe na ito, although hindi ito yung original, ay iniregalo ng mga Kastila sa pamumuno ni Magellan. Ang imahe kay Reyna Juana. So kung kagabi nandito kayo, makikita mo sa pamamagitan ng mga presentations, ang kasaysayan ng imahe na ito. Kung paano nag-ugat ang ating pananampalataya, paano nagsimula ang Sangka Kristyanuhan sa ating bansang Pilipinas. So ito ay iniregalo kay Reyna Juana, asawa ni Rahang Mabon, ang pinuno ng katutubong Pilipino noon sa Cebu. Kaya ito yung taon-taon binabalikan natin. At pagkatapos na yun, ay nagkaroon ng maramihang pagbibinyag. Kaya very effective itong debosyon na ito. Sapagkat ang ating bansang Pilipinas, almost 90% Kristiyano at Katoliko. Dahil sa imahe ng buong Santo Niño. At ito si Jesucristo. At ito hindi larawan o gawa-gawa lamang ng mga pari o nagsimbahan. Ito ang tunay ng naging tao na Diyos. Siya ay naging bata rin katulad natin. Kaya ngayong mga kapatid, sa araw na ito, magpasalamat tayo mga Pilipino na kahit tayo narito, ay nagdiriwang tayo ng kapistahan ng Santo Niño upang magpasalamat sa Kanya, higit sa lahat, gabayan tayo sa buong taon muling ito, at bigyan tayo ng lakas ng pangangatawan at ganun din ng kalooban sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya sa umagang ito ay manalangin tayo magpasalamat at humingi ng awa at patawad sa Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawahan mo kami. Panginoon, kaawahan mo kami. Dumating na tagapaganyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawahan mo kami. Kristo, kaawahan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawahan mo kami. Panginoon, kaawahan mo kami. Kaawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sumagi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay naging tao na ng totoo. Maging amin ang panahang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa, sa mga nasa abang kalakatayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinag-ahalihan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Sa pamamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghahari, magbubunsod ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw na isang malaking liwanag, ang bayang nalaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namubuhay sa lupain, balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga tao na naghahati ng sansang na kayamanan. Nilumpig mo ang bansang malipit sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang pagpagbalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ay pagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Sasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan na mawala
Tinawag tayo ng Diyos upang maging mga anak niya bago pa man tayo isinilang. Magalak tayo sa malaking karangalan ito at sikapin nawa natin maging kalugod-lugod sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang nilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo bilang pagpupugay sa pagpapalitan ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila ng maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro.
nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay nito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat. Maligayang kapistahan natin mga Pilipino. Pakibati katabi ninyo, Happy Fiesta. So, ang kapistahan ay isang napakahalagang pagdiriwang sa atin, lalo higit sa ating mga Pilipino. Kaya every year, lalo sa ating mga bayan, ay nagdiriwang tayo ng kapistahan. Ang kapistahan ay ang pagdiriwang ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya ang bawat parokya, ang bawat bayan ay may patron. At yung patron ay ang santo. Kaya sa inyong mga bayan, di po ba may mga santo kayo sa inyong mga parokya? At ito'y nakatalaga sa pangalan ng mga ako'y galing sa St. John the Baptist Parish. Hindi ko alam kung anong galing kayo parokya. So, ang aming parokya ay nakatalaga sa pangalan ni San Juan Bautista. Ngayon, kapag si San Juan Bautista, dapat nakikita ng mga tao ang ugali ni San Juan sa mga nakatira doon. Kaya nilalagyan ng patron. At taon-taon, ito'y ipinagdiriwang at ipinagbibista, ipinagpapasalamat sapagkat sa paniniwala na ang santo ito na inilagay sa kanilang parokya ay tumutulong sa kanila at sila ay iniingatan ng santo ito. Kaya itinatalaga sa pangalan ng santo. So, noong mga unang panahon, kapag iniligay ang santo at kapag hindi dininig ang kanilang pangalan, papalitan ng santo. Kaya dapat magaling din yung santong ilalagay. Gumagawa din ng milagro. Yun ang paniniwala nila noon. Kaya mayroong mga santong hindi siya nakikinig sa atin, kulang ang panalangin niya, papalitan natin. Kaya mayroong mga patron. So tayong mga Pilipino, halos karamihan sa iba't ibang panig ng daigdig, ang most commonly, ang santo na ating tinitingnan ay ang buong Santo Niño. So, hindi lamang tayo nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Sa iba't ibang lugar ay nagdiriwang ng kapistahan. Sa Bahrain, Santo Niño rin ang kanila. Sa Kuwait, o sa iba't ibang lugar. Kaya, very common ang Santo Niño sa atin. At ngayon, sa araw na ito, ay binigyan tayo ng kapahintulutan ng simbahan din upang ipagdiwang ito. Kaya ito'y isiningit natin dun sa liturgical calendar of the Church, yung ordinary time, upang ipagdiwang natin ang kapistahan ito. Kaya kung babalikan natin ang mga pagbasa, ito'y patungkol sa mga bata. At ito'y walang iba kundi ang batang si Jesus. Kaya kung titignan natin, ang kasaysayan ng kaligtasan, sa turo o sa mga pahayag ng mga propeta, sinasabi nila ang isang bata ay darating at ipanganganak.
So hindi nila alam at hindi nila tukoy kung sino yung bata na yun. Kaya mapalad tayo sapagkat matapos ang kasaysayang ito ay inihayag sa atin at isinalid sa atin at makikita natin ang buong larawan ng tinatawag na kasaysayan ng ating kaligtasan. Mula sa isang bata, at ang batang ito ay ang isinugo ng Diyos Ama, at ito'y walang iba kundi ang kanyang anak at ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Kaya kung babalikan natin ang mga pagbasa, ito sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías. So sabi niya, ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang maghahatid ng kapayapaan at katarungan. Sapagkat sila hirap na hirap noon. Katulad ng sinabi sa unang pagbasa, sila ay balot o balot ng dilim. Ngunit, ibinigay ng Diyos ang liwanag. At ito ay ang bata at ang sanggol na ipinanganak. At sino yung bata niyo? Sino yun? Si Jesus. Kaya mapalad tayo, alam na natin. Pero noong panahon nila, wala silang kaalam-alam. At may mga nanganganak, hindi rin nila matukoy sino kaya sa kanila. Kaya ang propeta ay nangangaral, ngunit hindi nila alam at kung hindi nila matukoy kung sino yun. Kaya sa ikalawang pagbasa, ipinakita ni San Pablo sa mga taga-Efeso, dahil sa sanggol na si Jesus, tayo ay naging anak ng Diyos. Kaya merong term, the sons and daughters of God. Kaya meron tayong dignidad. Ako ay may dignidad, at kayo ay may dignidad. At ano yung dignidad na yun? The dignity that is given to us by the Lord. That all of us are the sons and daughters of God. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. May karapatan ka bang tawaging anak ng Diyos? Sa palagay mo. At itong sinasabi ni San Pablo, tayo ay anak ng Diyos at dapat tayong mamuhay ayon sa ating tinatawag na dignidad bilang anak ng Diyos. Ngunit tayo ba ay namumuhay ayon sa ating dignidad bilang anak ng Diyos? At ganoon din sa mabuting balita ang tagpo ng pagiging bata ng ating Panginoon. No, nung si Kristo ay 12 years old, ang kanyang mga magulang, dinala si Jesus at isinama sa Jerusalem upang sila ay magdiwang ng pista ng Pasko. At ito'y napakalaking pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko. It is the feast of the Passover. And it is the commemoration of the passing of the people of God. Doon sa tinatawag na pagdaong nila o pagtawid nila sa ilog na nahati. At ganun din ang pagtawid ni Kristo sa kamatayan at sa muling pagkabuhay. At ito yung huling bahagi ng New Testament. At doon, ito'y napakalaking kapistahan ng Hudyo. Dinala nila si Jesus at doon ay naiwan si Jesus at nawala. Hinanap ng kanilang magulang after 3 days, doon pa lamang natagpuan. At saan natagpuan si Jesus? Saan? Sa templo. At kausap niya ang mga punong pari at siya ay nakikinig. Just imagine, 12 years old. At si Jesus ay natagpuan. Kung titingnan natin tayo bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo'y nawawala, saan tayo natatagpuan? Ba't kayo natatawa? Saan mo matatagpuan ang mga tao ngayon? Hindi na sa templo. Sabi dito, sa sabungan.
Ngunit si Jesus bilang anak ng Diyos, nasa templo, sa kamurahan ng kanyang isip, siya ay nasa templo at nakikinig sa mga turo ng mga punong hari. Ganun din kung titignan natin ang mga bata ngayon, saan natin sila matatagpuan? Especially in this present generation. Ano ang pinagkakaabalahan nila ngayon? Ngunit tayo'y tuwang-tuwa sa kanilang pinagkakaabalahan ngayon. But it has a great effect in their own life in the future. Si Maria at si Jose, binitbit ang kanilang anak at dinala sa templo. Sapagkat si Kristo, ang batang ito, siya ang anak ng Diyos. At nang sa ganon, upang tuparin niya ang kanyang misyon bilang anak ng Diyos. Kaya sa pagdiriwang nito, dito natin inahala-hala ang kapistahan ng tinatawag nating Santo Niño. Si Jesus bilang bata. At katulad ng sinabi ko kanina, ito ang naging ugat ng ating pananampalatayang Kristiyano. Dahil sa batang si Jesus. Kaya tayong mga Pilipino, kahit matanda na, mukhang bata pa. Di po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Matanda na yan. Pero mukhang bata pa. At marami din nagsasabi sa atin, sabi ko may mga ibang lahi, sabi nila, bakit kayong mga Pilipino, matatanda na kayo, pero mukha pa kayong bata. Minsan may lumapit sa akin pare, ibang lahi, sabi niya, how old are you, father? Na sinabi ko yung edad ko, hindi ko nasasabihin sa inyo. So, tinanong niya, ganyan na palang edad mo, bakit mukha kang bata? Comparing din sa kanila, di ba? Sabi ko, depende sa pamumuhay yan. Dahil kami ay Pilipino at kaming mga Pilipino ay hindi tumatanda. Sapagkat nakita niya ang lahat ng mga nagdaang pari dito, may edad na pero mukhang bata pa. So sapagkat tayong lahat ay nag-ugat sa imahe ng tinatawag natin Kristo, si Yesu Kristo bilang bata. Kaya kung titignan natin ang pinakatanyag na larawan sa ating mga Pilipino at sa bawat tahanang Pilipino ay ang imahe ng Santo Niño. Kahit saan ka pumunta, makikita natin ang Santo Niño. Sa bahay ninyo, may Santo Niño. Sa amin, ako'y lumaki na ang bahay namin ay may Santo Niño. Sapagkat ang Santo Niño, ito ang tinatawag natin pinagmulan ng ating pananampalataya. Kaya kung makikita natin, may dalawang nakatayo dito, hindi yung security guard, ha? Santo Niño. Sila ay si San Pedro Calungsod, Bisaya. Ha? At yung isa ay si San Lorenzo Ruiz. Sila ang naging bunga ng ating pananampalataya mula sa Santo Niño. Sila ay mga santong Pilipino, katulad natin. At dahil sa pananampalataya nating tinanggap sa imaheng ito ng Santo Niño, ito ang naging bunga, dalawang santo. At sila po'y hindi pari. Sila ay laiko na katulad natin. So sa makatuwid, napakayaman ng debosyon na ito ng Santo Niño. At ito'y namunga ng mga santo. Sana pagdating ng panahon after 200 years, buhay pa ba tayo doon? Siyempre, patay na tayo. No? Sana nakatayo na rin tayo dito.
in the future, sa pagdiriwang nila, sana puno ito ng mga santo. At isa dito ay kayo. Sana ako rin. Nakalagay din dito, bilang santo at bunga ng tinatawag natin pananampalataya. So sa mga tuwid, sa pagdiriwang na ito, anong aral ang ibinibigay sa atin ng tinatawag natin pananampalatayang ugat at ugat sa Santo Niño? Una, ito ay nagbibigay sa atin ng aral na ang tunay na pagiging tao ni Kristo bilang manunubos. Ito ang napakahalaga. Na ang Diyos ay naging tao katulad natin. So nagpakatao siya upang akuin ang ating kasalanan hanggang kamatayan. At ang dahilan ng kanyang kamatayan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya after the death of Jesus, ang pinto ng langit ay nabuksan muli sa atin. At ito ang kagandahan loob ng Diyos. Dahil siya ay Diyos, siya ay bumaba at naging tao. Kaya sa pagtingin natin sa imahe ng Santo Niño, ito'y nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay naging taong katulad natin upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya ang tao ay napakahalaga. Siya ang larawan ng Panginoon. Ang ikalawa na masasabi natin na aral na mapupulot sa kapistahan ito, itinuturo sa atin ng imahe ng Santo Niño ang kahalagahan ng pagiging bata. Kaya tayo ay mukhang bata sapagkat meron tayong pusong bata. Hindi isip bata, ha? Pusong bata. Kaya lagi natin dinadahilan, tumatanda lang ang mukha ko, pero ang puso ko nananatiling 12 years old. Huwag sana ang isip, kundi ang kalooban lang. So kung titignan natin, kung nais nating matuto sa ating relasyon sa Diyos, tingnan natin ang mga bata. Ang mga bata, walang problema. Napapansin niyo ba yun? Hindi nila iniisip ang kinabukasan. Ang iniisip nila ay yung ngayon. Bakit? Sapagkat sila ay nagtitiwala. At sino yung pinagkakatiwalaan nila? Ang magulang nila. Alam nila, bukas may kakainin ako. Bakit? Sapagkat nandiyan ang magulang mo. At sila ay mayroong ganap na tiwala. So kung titignan natin, ito rin ang ating dapat maging relasyon sa Diyos. Wala tayong dapat alalahanin. Kung katulad ng bata, nararamdaman natin na kapiling natin ang Diyos. Sapagkat alam nila, mayroong magbibigay sa kanila. And at the same time in our own life, we know that God will provide everything that we need. Huwag natin isipin ang kinabukasan, ipagkatiwala sa Diyos, katulad ng isang bata. Ikalawa, kung titignan natin ang bata, simple lamang. Kung ano lamang ang nariyan, masaya na siya. Bigyan mo ng kaprasong candy o chocolate, masaya na. Di katulad natin, bigyan mo ng chocolate, magre-reklamo pa, mumurahin. Magre-reklamo pa, mag-i-expired na. Pero ang bata, kahit anong ibigay mo, makikita mo ang tunay at ganap na kagalakan. Hindi plastic. Katulad mo. Sapagkat sila ay totoo
patotoo. And we can learn so many things in them. At ang bata, kung titingnan natin, mapagbatawan. Hindi po ba? Pagmasdan mo ang bata, magkaaway yan. Yung mga anak niya, mamaya magkaaway yan. Pero after a minute or after some time, magkabati na. Hindi katulad natin, kapag nag-away, mapagtanim hanggang mamunga ang pananim. At sasabihin pa, over my dead body. Ngunit ang bata, siya ay hindi nagtatanim ng galit. So nawa tayo bilang mga Pilipino at bilang patron natin ay ang Santo Niño, nawain isabuhay natin ang ugali ng bata upang tayo ay manatiling bata at upang tayo ay manatiling pinagpapala ng Diyos. In the Bible, it is said, "Let the little children come unto me." So that means they are the favorites of the Lord. So huwag natin sasaktan ang bata. Huwag natin aabusuhin ang bata. Because their angels are also there in the presence of God. Kaya mga kapatid, tayong mga Pilipino, may pusong bata. Ugaliin natin, isabuhay ang ugali ng isang bata. Simpleng buhay, mapagpatawad, at ganun din, mapagtiwala sa Diyos. Tularan natin si Santo Niño. Amen. So ngayon, sabihin mo sa katabi mo, tularan mo si Santo Niño. Ngayon ay ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos na Panginoon sa lahat, na may gawa ng mga pagtutupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Maria Virgen, pinagpakasakit ng Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng libing, nanako sa kalooban ng mga yumaw, nang may tatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, narupot sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parilito at hukom sa namabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal sa Panginoon Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng namamatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Sa kabistahan ng Santo Niño, idalangin natin sama na maging karapat-dapat tayong tawaging pinapakanyang mga anak. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga bata sa ating bansa at sa buong mundo. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Matutunan nawa ng kabataan ang halaga ng habal at pagmamalasakit na pinanggalingan ng tunay ng karunungan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro at mga nakatatanda ang mga bata sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Maging mulat nawa ang mga botante at matutong kumilatis at pumili ng mga kandidatong tapat at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Nawa, ang pagdiriwang namin sa kapistahan ng Santo Niño
ay maging panahon ng pagpapalalim ng aming ugnayan kay Kristo na laging nakababatid sa kalooban ng Ama. Manalangin tayo. Tingin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Nawa, ang pagdiriwang ng pandaigdigang Eukaristikong Konseho at ng araw-araw na pagdalo sa misa ay mapalakas ang aming pananampalataya at magtiwala sa makaangang pag-aaruga ng Diyos, gaya ng isang anak na nagtitiwala sa kanyang ama. Manalangin tayo. Tingin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dalangin natin ang mga pansarili natin kayo. Dalangin natin na huwag patuloy tayong palingain, ingatan, at biyayaan sa pamamagitan ng ating devotion sa Senyor Santo Niño. Naway ang lahat ng Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig, lalagigit ang lahat ng mga OFW, ay pagkalooban ng Diyos, ng Senyor Santo Niño, ng lahat ng pagpapalang, ang pag-ibig, at ganun din lahat ng mga may karapatan, mga kababayan natin nasa ospital, nakakaranas ng mga tinatawag nilang sakit, naway tanggapin din nila ang mapagpalang paggaling sa pamamagitan ng ating pagdiriwang nito ng pananabisan. Idalangin natin sa Panginoon. Tingin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Kabatingin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang iyong Eucharistia ay maging kanlungan namin gabay, hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng Gol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat mo siya at pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating ligid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo'y ngayong naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatuohang nawalay sa noon ay kanyang ibinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sa libutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal at tanang kabanalan dahil sa pamamagitan ng iyong Espiritu ngayong banal ang mga kaloob upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggaltipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. At muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob na ang kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa at Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling bumubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging napatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagbabahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung ingatan tayo ng pagkawalan ng ni Kristo ang sumabitan sa buhay na wala. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapakinabang sa iyong biging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan
at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Muli tayo po ay magsiupo. Inaanyayahan po ang mga bata na may gulang na 9 hanggang 15 na nakapag-communion na at kasalukuyang nag-aaral ng katekismo na nais maglingkod sa labanan ng Panginoon bilang altar servers. Magkakaroon po tayo ng pagsasanay ng mga bagong altar servers na magsisimula sa 5 ng Pebrero ngayong taon sa iganap na 2 ng hapon sa Catechism Building. Ang mga interesadong bata o magulang o may mga anak ay pwedeng magparehistro kay Brother Dexter. I-text lamang po ang pangalan ng bata at edad sa mobile na 66597563. Inaanyayahan din po ang mga Couples for Christ o ng Couples for Christ ang lahat ng mga mag-asawa sa Christian Life program na gaganapin tuwing Biyernes from 12:30 hanggang 3:30 ng hapon sa Alverna Chapel sa 2nd palapag ng Rimoli Building simula sa 22 ng Enero. Ito po ay isang programa na naglalayong pagbutihin ang pagsasama ng mga mag-asawa at ipakita ang mabuting plano ng Diyos sa mga pamilya. Tumawag lamang po sa numero na 3013-3937 para magparehistro o ipagbigay alam sa sino mang CFC na inyong kakilala. Maraming salamat po. Ngayon po, pagkatapos ng ating banal na misa ay magkakaroon tayo ng prosesyon. At pagkatapos ng prosesyon ay ang pagbabasbas ng mga imahe ng Santo Niño sa labas ng simbahan. Sa pagkakasunod-sunod po sa prosesyon, ito po ay pamumunahan ng cross bearer, ng candle bearers, altar servers, ang imahe ng San Pedro Calungsod, ang ministries and prayer groups, imahe ng San Lorenzo Ruiz, Eucharistic ministers, mga parishioners, imahe ng Santo Niño, at ang ating pong pari na si Reverend Father Rally Gonzaga. Salamat po. Inayayahan ko yung may birthday. Last Saturday, may birthday. Panalangin natin sila. Masitayo tayo para sa mga para makapaging Diyos, hinihingi mo namin ang basbasan mo, kapatid namin ito na nag-iwan at nagpili mo ng kanilang kapatid. Naway pagpalain mo po sila at ganun din ang kanilang pamilya ng lahat ng mapapala at kamulas. Bigyan mo rin po sila ng kalusugan ng pangakuha at ganun din kayo sa mga ng sakla at bigyan ng patatagang kalooban sa mga pagsubok ng kanilang anak. Ang lahat ng ito hinihingi namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng posisyon. So ang posisyon, ito ay pagpapaalaala sa atin ng ating paglalakbay. Kaya tayo naglalakad kasama ang mga santo, ang ating Santo Niño. Ito ay pagpapaalaala natin sa atin. Sa paglalakbay natin, dapat kasama natin sila. Pagkat sila ay iahatid tayo sa tamang landas. At ito ay walang iba kundi sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ang Panginoon. Kaya mayroong posisyon, ito ay nagpapaalala sa atin. Tayong lahat ay dapat sama-samang naglalakbay, kapiling ng Diyos. Kaya mamaya, after the Mass, magkakaroon tayo ng posisyon around the vicinity of the church. At pagkatapos ay gaganapin natin ang pagbabasbas sa mga imahe ng Santo Niño.
doon sa Paris Ground sa harap ng pintuan ng simbahan. So ngayon ay bukas ang pintuang ito. Ito yung binasbasan na pinto ng Jubilee Door. Kaya mapalad tayo, makakaraan tayo, makakalabas tayo. Sumainyo ang Panginoon. At nawa'y pagpalain tayo lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay ganap na umayon tayo sa paglalakbay kasama ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos.